Ang sulat po na nabas ay nakita ng Midyente ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 34 hanggang 36. 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kaniyang gawa. 35. Hindi ba ga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka dumating ang pag-ani? Tanong. Narito ay inyong aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. 36 at panghuli. Ang umani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at ang umaani ay mga galak kapwa. Maraming salamat. Tunay nga ang mga biyayang ipanagkaloob sa inyo ng isang tunay kalumaan. At aking hihiramin muli ang banal na kaspi ng aking pagpag sa bawat isa. Ang pagbati ng banal ay matatagpuan muli sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 57 hanggang 57. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Tanong. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham ay ako nga. 59 at panghuli, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang naagis sa kanya, datapwat, nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Muli isang mapagbalang nangyas sa bawat isa sa mga bibigay. Naririto nga ang bawat isa upang ipagdiwang ikalamang taong pasasaya na nandoy ang ginagawa ng bawat isa. Kasabay nito pagsabi ng mga biyaya sa bawat isa sa biyayang nagmumula sa kitas-taas na walang anong kabukas dito sa sanlibutan ay mga mapalad nga ang bawat isa sa inyo naririto sa kaorasan sapagkat nakikita na ng kadalisayan ng puso ng bawat isa. Naway kung gaano ko kayong nakikita ngayon ng matibay at matatag sa pananampalataya. Hanggang sa katapos-tapusan ng buhay ng bawat isa sa inyo. Ang katatagang taglay ng bawat isa sa inyo. Naway makita at makita mo. Sapagkat mga ginigiliw na mga anak, ang sanlibutan ay magminahal. Lalong-lalo na ang kinaroroon ng bansa ng bawat isa. Maraming mga pagsubok ang papaharap. Kung kaya hinihiling ng mga banal na espiritu sa bawat isa na magkaisa kayong lahat sa pananalaman. Inyong ipanalangin ang kinaroroon ng bansa at ganoon din ang pinanggaling ng bansa ng bawat isa. Sapagkat mga kinigiliw na mga katotohanan sinasabi ko sa bawat isa na sa isang pagkakamali lang, kung ito ay hindi maaabot, magkakaroon ng malaking kagulo na magiging mitya ng kaguluhan din sa sanlibutan.
Kaya nga't mga ginigiliw ng mga anak bilang pinapagnubayan ng mga banal na Espiritu at bilang pinakamalapit na pananampalataya sa Kanya. Ang Ama ay nakikiusap sa bawat isa. Ang taos-pusong pananalangin, pakikipag-ugnayan sa banal na Ama upang manda ng mga paparating na mga bagso ay malampasan naman ng tamang isa. Sapagkat ito nga ay mga nakasulat at nakatakdang mga mula ang mata at kaisipan ng bawat isa sa nangyayari sa kapaligiran. Ngunit bilang nananampalataya sa Espiritu Santo at katotohanan, bilang may mga tanda at tanga na ikinintala ng banal na Espiritu sa mga bawat isa. Maging ilaw na ako kayo, magkaisa kayo, upang ang liwanag ng bawat isa ay makita ng sana, maging sana ng bawat isa na siyang mga pinapagpapal, lalong kayong mga naibigan ng mga banal na Espiritu. Mga ginigiliw na mga anak, maiksi lamang ang buhay ng bawat isa na inyong ilalagi dito sa sana. Nawa ay pagsikapan ng bawat isa sa inyo. Naiwaksi ang lahat ng karumihan sa inyong mga isip at puso. Pagsikapan ng paggawa ng kabutihan, lalong-lalo sa kapatiran at sa loob ng pananampalataya ng bawat isa. Sapagkat kayo ay pinagbuklod ng Ama sa isang pananampalataya. Kung kaya nga mga ginigiliw na mga anak ay makita, nawa lagi sa bawat isa sa inyo ang pag-ibig, ang kababaan at ang pagkakaisa bilang tunay na magkakapatid sa isang pananampalataya. Maraming salamat at nakadaupang pahal ko ang bawat isa sa kaurasan upang maibahin ng mga mensahe ng mga banal na Espiritu sa bawat isa. Sapagkat mga ginigiliw na mga kakaunti na lamang ang totoo at tapat na nananampalataya sa kanyang pangalan. Oo nga't marami ang nagsasabi na siya'y nananampalataya at siya'y anak. Ngunit nasaan ang loob? Kung sa trumpeta lamang ng isang nilalang magsasabi na siya'y nananampalataya at taliwas sa kanyang ina, ay kanyang nililina ang kanyang sarili. Kaya mga ginigiliw mga upang huwag madumisan ng anumang karamihan ang pananampalataya mo ng Espiritista Kristiyano ni Pilipinas. Na may makita lagi sa bawat isa sa inyo na kayo may mga natulog, na kayo nga ay marunong, hindi lamang sa salita, bagkus sigit lalo na masagot ng bawat isa sa inyo'y makita na kayo may mga tinuruan ng mga banal na Espiritu. Kaya mga binigyan, mapalad ang bawat isa sa inyo.
At muli aking hihiramin ang banal na kaso. Ang siyang tinapay ang tubig sa 5 bersikulo aking pagkakal. Ang tinapay at tubig ng buhay ay binigay ng banal ay matatagpuan sa Kawat, Kapitulo 21, versikulo 10 hanggang 14. Sa 10, at sa pagtira namin doon ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nagngangalang Agabo. 11, at paglapit sa amin at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito ang gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Hentil. 12, at nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami ay gayon din ang nangaroroon doon ay nagsipamanhik sa kanya na huwag na humahon sa Jerusalem. 13, nang magkagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Tanong, sapagkat ako'y nakahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. 14 at panguli, at nang hindi siya mahikayat at magsitigil kami, na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Kung kaya nga't ipinagkakaloob na sa bawat isa sa inyong mga salita ng buhay, ang mga babala at mga paanan, upang ang bawat isa sa inyo ay maging sa lahat ng mga pagsubok na darating pa sa daraanan ng bawat isa sa inyo. Patungo sa inaasamasang na buhay na walang sapagkat nananampalataya nga ang bawat isa sa inyo sa isang mithi. Naway ang mithi ng bawat isa sa inyo may pagkaloob ng walang pagdadalawang isip. Kaya mga ginigiliw ng mga pagsikapan ng bawat isa sa inyo na magawa ng mga kalooban ng nag-iisang na nasa mitas tanas. At muli aking hihiramin ang banal ng aso ang siyang aking patotoo sa lahat ng mga salita na siyang ipinagkaloob sa kaharasan. Ang patotoo sa mga salita ng buhay ay matatagpuan sa 1, Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 7. Sa 5, at sa iba'y hindi sila nagsisisunod, kundi magsisitakas sa Kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. 6, sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila ay sinasalita. 7 at panguli, muli ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga lupa. Kaya mga ginigiliw na mga ay maganaknawang bawat isa sa pananampalatayang kinabibilangan ng bawat isa sa inyo. Bilang may mga laman, uulitin ko sa bawat isa sa inyo na mag-ilaw na ang mga biyayang ipinagkaloob ng nagbihisang Diyos na nasa kaitas. Maraming salamat sa kaorasan sa pagdiriwang na ng inyong banal na at sa pamamagitan ng pagdiriwang na
ay inihanda rin bigyan ng mga banal na espiritu para sa bawat isa. Kaya mapalad nga ang bawat isa sa inyong mga ginigiliw ng mga at maraming salamat sa bawat isa. At akin ang pagkakaroon ng ating mga mahal. Kung sino ang gumawa, ay siya ang nagmamahal. Ang pamamaalam ng banal ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 3 hanggang 5. Sa 3, sumagot si Jesus, "Hindi, dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos." 4, kinakailangan nating gawin ang mga gawa, iyaong nagsugo sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. 5 at panguli, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Punto. Mga ginigiliw na mga naway inyong naunang ang ibig ipangin ng mga naspil sa